Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy na po sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Ganun din po bukas po mga kapatid. At saka po sa araw ng linggo sa ganitong oras, tayo po ay magkakaroon ng pag-aaral. Ito pa rin po ay saklat ng mga magawa. Atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral po sa ikawalong kabanata ng aklat ng magawa. Yung pong sinasabi natin ng Biblia, wala naman talagang kabanata, mga talata yan. Ito yung nilagay lang ng isang tao. Nalimutan ko na po yung pangalan para lang madaling maalala ang mga bahagi ng Biblia. So ito po ang ating pag-aaralan ay magsisimula tayo sa kaapat. Tandaan po natin doon sa ikapitong kabanata, doon sa huling bahagi, yun po ang pag-uusig at pagpatay kay Esteban at nagsimula po ang malaking pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. Ano po? At doon sa kauna-unang pagkakataon ay nabanggit po ang pangalan ni Apostle Paul na sa original niyang pangalan na Saulo na siya po ay sumasakay sa kamatayan ni Esteban. Ano po? At siya po ay nanguna sa pag-uusig ng mga Kristiyano. At nagkaroon nga po ng malaking pag-uusig sa iglesia po sa Jerusalem. At dito sa ikaapat, sila po ay nagkawatak-watak. Ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinangangaral ng salita. Tandaan po natin, lahat ng mga kapatid sa Jerusalem ay umalis. Sila po ay umalis sa Jerusalem at sila nagkawatak-watak maliban lang sa mga apostol. So ito po nagkawatak-watak. Nakikita natin marahil ito po ay magama din natin nababasa. Pero marahil ito po yung utos ng mga apostol sa kanila, maybe inspired by the Holy Spirit, na sila yung malis na sa Jerusalem. At ang layunin na makikita natin sa ikaapat na talata, ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinapangaral ang salita. So ito po ang kaisipan ng mga mangangaral lamang o mga evangelist o mga preachers lamang po may obligasyong ipangaral ng ebanghelyo. Hindi totoo yun. Sapagkat sa pagkakataon na ito, lahat ng mga kapatid, hindi sila mangangaral. Dahil kailang mga mangangaral, yung mga apostol, ano po, ay sila po ay nagkawatak-watak. Pero, ipinangangaral nilang salita. Kung makikita natin, paano po nagkaroon ng kaparaanan na itong mga kapatid na ito ay nagkaroon ng pagkakataon na makapangaral. Ito po ay bunga ng kailang masusing pag-aaral. Ano po? Sabihin, naalala po natin sa gawa sa ikalawang kabanata, sa ika-42 at ika-46 ng mga talata, yung po mga naunang mga lagad, sila po itinuruan ng mga apostol. Kaya po dito sa ika-42, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. So, ibig sabihin, sila po ay nagpatuloy na matibay sa pag-aaral ng turo ng mga apostol o ang turo ng ating Panginoon. Sapagkat ang tinuturo na po ng mga apostol ay yaw lamang itinuro sa kanila ng ating Panginoon at ipinaalala ng Espiritu Santo sa kanila. Dito po sa ika-46 talata. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsalo-salo na may galak at tapat na puso. So, araw-araw sila po nagkakaisa sa templo. Anong ginagawa nila doon? Hindi man sila nag-Lord Supper sa araw-araw. So, yung malamang sila po ay tinuturuan ng mga apostol. Tandaan po natin, ang karamihan po sa mga naging unang mga Kristiyano, hindi sila taga-Jerusalem. Pero po galing sa iba't ibang bansa, sila ay ng langit. So, kinakailangan silang turuan ng mga apostol upang pagbalik nila sa kanilang mga bansa ay sila po ang magiging paraan upang may pangaral ng ebanghelyo sa kanilang mga lugar. So, yung nagkawatak-watak.
Ito po yung nagpapakilala ng kanilang pananampalataya. So, kung ating pong titignan, hindi sila tumakas dahil sila natatakot. Sila'y tumakas at nagkawatak-watak sa isang dahilan para may pangaral nilang ebanghelyo. Ang katatag po ng pananampalataya ng mga kapatid na ito ay dahil nga po sa masusing pag-aaral sa pamagitan ng mga apostol at dahil din po sa halimbawa ng mga apostol. Tandaan po natin sa gawa, sa 5 kabanata, sa 23 talata, ang sabi ng mga apostol, we obey God rather than men. Sa gitna ng pag-uusig laban sa kanila, hindi sila natinag at di sila natakot. So ito nagpapakilala ng isang matibay na pananampalataya. Ito'y nakita ng mga lagad. So ito rin po kaya naging paninindigan. So sa gitna po ng pag-uusig, ipapangaral pa rin nila ang ebanghelyo. Ang pag-uusig po na dumarating sa atin dahil sa ating pananampalataya ay pagsubok sa ating pananampalataya. Doon po na susubukan kung anong klaseng pananampalataya meron tayo sa Diyos. Yun po ang dinudulot ng pag-uusig. Dito po sa Romans chapter 5, verses 3 to 4. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatihan, sa pagkakalam ng kapigatihan nagbubunga ng pagtitiis, at ang pagtitiis ng pagpapatibay, at ang pagpapatibay ng pag-asa. So ito pong pag-uusig, ito ay nagdudulot ng katatagan ng ating pananampalataya dahil ito po ay pagsubok sa ating pananampalataya. Dito po sa New King James, therefore those who were scattered went everywhere preaching the word. Ito po, went everywhere, wala sa Tagalog. Kaya sa Tagalog, nakalagay, ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinapangalang salita. Dito po sa New King James, therefore those who were scattered went everywhere preaching the word. Hanggang saan sila nakaabot? Dito po sa gawa, doon sa 11 kabanata, talata 11 at 21. Samantala, mga nagkawatak-watak dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban. So ito'y tumutukoy sa mga nagkawatak-watak sa 8 kabanata ay naglakbay hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus, at sa Antioquia na hindi sinasabi kanina man ang salita maliban sa mga Hudyo dahil mayroon pong mayroong prejudice kumisa ng mga Hudyo na sa mga Hudyo lamang ang ebanghelyo. Subalit sa verse 20, subalit may ilan sa kanila mga lalaki taga Cyprus at taga Cyrene nang dumating sa Antioquia nagsalita din sa mga Grego na ipinapangalang Panginoong Jesus. So kanila ang kamay ng Panginoon at ang napakalaking bilang ng sumampalatay nagbalik loob sa Panginoon. Tandaan po natin, ito yung 11 kabanata. Doon sa 10 kabanata, ay nabautismo na si Cornelius na isang gentil. Kaya nga siguro yung ilan sa kanila ay nangaral na rin po sa mga Grego. Ang layunin po ng pag-uusig ng mga Hudyo ay upang mapahinto ang ebanghelyo. O kaya mapatay, mahinto ang ebanghelyo. Ngunit ang problema, ang kabaligtaran ang nangyari. Ang pag-uusig na ginawa laban sa mga Kristiyano naging paraan para lumaganap ang pangangaral ng ebanghelyo. In other words, gusto mong patayin ng mga Kristiyano para mapahinto ng ebanghelyo. Pero ang nangyari, baligtad. Dahil sa tindi ng pananampalataya ng mga kapatid sa panahon na iyon, nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga himalang ginawa ng mga apostol. At ang katapangan ng mga apostol sa kanilang paninindigan bilang mga Kristiyano at ang masusing pag-aaral araw-araw sa templo ay nagbunga ng matatag na pananampalataya. At itong mga Kristiyanong ito ang naging instrumento ng Diyos para lumaganap ang ebanghelyo sa mas maraming lugar. Makikita rin po natin, marahil ito rin po ang panahon na yung mga taga-Roma na naging mga Kristiyano ay nakarating magbalik sa Roma at itinatag ang iglesia sa Roma. Tandaan po natin, hindi si Pablo nagtatag noon. Hindi kilala si Pablo nang sumulat siya sa mga taga-Roma. So ang dahilan, ang layunin ng pag-uusig ay upang mapahinto, mawala ang ebanghelyo.
Subalit ang kabaligtaran ay nangyari. Makikita po natin sa kasaysayan ng Iglesia na sa gitna ng pag-uusig, lumalaganap ang Iglesia. So sa pag-uusig na ito, imbes na lambot, nawalan ng lakas ng loob ang mga Kristiyano, hindi, baligtad. Sila po ay naging matapang sa pangaral ng Ebanghelyo. Isa sa mga halimbawa po ng lakbay na ito ay si Felipe. Dito nga po sa ikalimang talata, ito ang ating mababasa. Si Felipe ay bumaba sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. Kasi po natin, ang Samaria ay nasa hilaga ng Jerusalem. Pero bakit siya bumaba? Ang ibig sabihin noon, ang mas mataas ang lugar ng Jerusalem kaysa Samaria. Tandaan po natin ang Jerusalem ay nasa taas ng bundok. Bundok po ng Sion. So, siya bumaba kanya. So, siya po ay mula sa bundok, siya bumaba sa mas mababang lugar na tinatawag na Samaria. Dito po sabi, pinangaral ang Kristo kanya. Ito pong, dalawa pong Filipe ang mababasa natin sa Biblia. Ang unang Filipe sa Mateo, sa ikasampung kabanata ng Mateo, sa ikatlong talata, ay si Filipe na kabilang sa mga apostol. Maaaring kapatid si Bartolomeo. Hirap kasi. Bartolome. Filipe at Bartolome kanya. So, si Filipe po ay isa sa mga apostol ay pangalan si Filipe. Pero itong Filipe na ito ay hindi po isang apostol. Si Filipe na ito isa sa mga 7 na pili upang ayusin ang pagbabahabahagi sa mga baing bahaw sa Jerusalem sa ika-6 na kabanata ng Aklat ng Mga-gawa. Tandaan po natin yun. Isa si Filipe doon. Isa sa 7 naglingkod doon. Later on, pagka-bautismo sa Yunoko, sa ika-4 talata ng ika-8 kabanata, sa pinakauling talata ng kabanatang ika-8, siya yung hanggang makarating sa Caesarea. Doon sa Gawa chapter 21 verse 8, doon siya natagpuan ni Apostol Pablo sa Caesarea at siya po ay naging isang mangangaral. Si Felipe ang ebangelista kanya. At meron siyang anak na mga dalaga na mga propeta. So ito po yung Piliping ito. Hindi po ito yung Piliping apostol, kundi yung Piliping mangangaral. Ang Samaria po ang punong lungsod ng Northern Kingdom. Alala po natin na sa panahon po ni Solomon, pagkamatay niya, ang kaharian ng Israel nahati sa 2. Yung 10 tribo sa Hilaga ay nagtinatawag na the Northern Kingdom. Ito'y tinawag na Israel. At yung 2 natirang tribo sa Timugan ay ito'y tinawag na kaharian ng Judah. So ito'y nahati. At ang pinakapunong lungsod ng Hilagang kaharian o ang kaharian ng Israel ay tinatawag na Samaria. Itong lungsod ng Samaria. Yung po mga Samaritano, kung isa po nagkakaroon po ng usap-usapin kung sino sila. May nagsasabi raw na ito yung mga tao pinatira ng mga Syrians sa lupain po ng hilagang lupain ng Israel. Pero ayon po sa pananaliksik, ito ang mga Samaritano po yung mga Hudyong naiwan dahil sa panahon po ng Assyrians, sila po nilang alipin sa Assyria. Pero may natira at hindi sila sumama doon. Yung mga naiyong mga Hudyo at nagsipag-asawa ng mga babae hindi Hudyo, ito naging mga tinatag na mga Samaritano. Bakit na nasabi yun? Sapagkat ang unang mga tao na ipinangaralan ng Ebanghelyo ay mga Hudyo. Kung ito mga Samaritano, mga Hentil, ang pinakaunang Hentil na naging Kristiyano si Cornelius. So ito mga Samaritano, sila po meron pa rin silang lahing mga Hudyo, kaya si Felipe po ay nangaral sa lugar ng Samaria. Ano po? So ito mga Samaritano, ayon po sa kasaysayan, sila po nung sakupin ng Assyria, Northern Kingdom, meron nga nung 721 BC, may naiwan doon. Di sila sumama sa pagkalipin
at nagsipag-asawa ng mga babaeng hindi Hudyo at yun ang naging simula ng lahing Samaritano. At ang pinakasikat na Samaritano, dalawa po sa Biblia, yung the Good Samaritan, malala po natin sa Lucas chapter 10, 25 to 37, na siya'y tumulong doon sa taong kalunos na binugbog halos patay na. Dumaan po yung Levita, hindi tinulungan. Dumaan po yung pare, hindi tinulungan. Pero itong Samaritano, na ang mga Hudyo po ay para bagang tinatakbil sila. Siya pa naging mabuti at tumulong doon sa binugbog na halos patay na. At siyempre sa John chapter 4, yung pong babae Samaritana doon sa balon. So yun po dalawang sikat na malayo po ng Samaritano sa banal na salata. Ano po? So yun po makita natin, si Felipe po ay nagpunta sa Samaria at ipinangaral, sabi nito, ang Kristo. Ito po ang mga tinatawag nating metronomy. Bagamat si Kristo po ang sinabing ipinangaral ni Felipe, pero sa 12 talata, sinasabi ito ang mababasa natin. Ngunit nang maniwala sila kay Felipe, na nanganganaw mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Kristo, sila na bautisman mga lalaki at mga babae. Pagsamahin natin dalawa. Dito po sa 5 talata, ipinangaral ng Kristo. Doon sa 12 talata, ipinangaral ang kaharian ng Diyos at ang pangalan ng Panginoon Kristo. So in other words, ipinangaral ng Ebanghelyo. So sinasabi nila, ano bang ituturo natin sa mga tao pagka tayo mangangaral ng Ebanghelyo? Ito, tingnan nyo. Ipinangaral niya ang kaharian ng Diyos. Ipinangaral niya ang Iglesia. At ipinangaral din niya ang ating Panginoong Kristo, ang kanyang aral at ang kanyang otoridad. Ibig siya ng pangalan sa Kristo, ang kanyang otoridad. Ganyan. So, yun ang ituturo natin pag tayo ng Ebanghelyo. Ituturo natin si Kristo na matay para sa atin at siya nagtatag ng kanyang iglesia. Yung sinasabing ipangaral si Kristo, ngunit hindi ang iglesia, mali sila doon. Sapagkat si Felipe, pinangaral niya ang kaharian ng Diyos. Walang iba kundi ang iglesia ng ating Panginoon. So ito makita na, siya yung unang tinukoy na nangaral. Si Felipe, ano po? Nagsimula sa Samaria, tapos yung eunuko, tapos nakaabot sa Caesarea. So sa 6 na talata, ang maraming tao ay nagkaisa makinig sa mga sinabi ni Felipe nang kailang marinig siya. So, sila naniwala sapagkat sila nakinig. At the same time, at nakita mga tanda na ginawa niya. The signs na ginawa niya. Actually, ito yung mga miracles. Ano po ito? Sa 7 sunod na talata, sapagkat lumabas sa masamang spirito sa maraming sinapian na nagsisisigaw ng malakas at maraming lumpo at pilay ang pinagaling. At nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na yon. So si Felipe ay ipinangaral niya ang Ebanghelyo. At narinig ng mga tao yon. At dahil po siya gawa ng mga himala, yung mga taong ito ay naniwala na ang kanyang mensahe ay di ordinary mensahe. Ang mensahe po niya ay mensahe ng Diyos dahil sa mga tandang kanyang ginawa. Ano po? Ito po ang purpose ng mga miracles noong unang panahon. Doon po sa Marcos, 16 na kabanata sa talatang 20, di ba mabasa natin yun? Umayo sila at nangaral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nilang Panginoon at pinatotohanan ng salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip nito. Pinatutunayan ng mga tanda ang mensahe ay galing sa Diyos. Nang si Nicodemus po ay pumunta sa ating Panginoon ng gabi, ano sabi niya? Panginoon, nalalaman ko na ikay sinugo ng Diyos. Dahil walang sino mamagawa ng mga tanda na ginawa mo, maliban na si sinugo ng Diyos. Kanya. Ang mga tanda, kung minsan na nagpapakilala ng tao gumagawa ay sinugo ng Diyos, o yung mensahe tinuturo niya ay galing sa Diyos. Kaya, yung mga tao
nakarinig sa pangalan ni Felipe ay lalo silang naniwala dahil sa mga tandang kalakip na nagpapatunay na ang salitang ipinangaral niya ay galing sa Diyos. Pasinin po nyo, ano mga himala ito? Lumabas ang mga masamang espiritu, maraming lungpot, pilay ay gumaling. Ito yung kaloob ng Espiritu Santo. Ito yung paggawa ng himala. Isa sa mga kaloob ng Espiritu Santo ay pagpapagaling at paggawa ng himala. Parang ito ang kaloob na kay Felipe nung siya'y mangaral po sa Samaria kanya. Dito po, makikita natin, tandaan po na sa ika-6 na kabanata ng gawa, si Felipe, kasama ng 6 pang iba, sila'y pinatungan ng kamay ng mga apostol. At marahil ito po ang dahilan bakit nagkaroon sila ng kaloob ng Espiritu Santo. Sa ika-6, basahin natin na talata sa ika-6 na kabanata ng lahat ng mga gawa. Kanilang pinaharap sila sa mga apostol at sila'y pinanalangin at ipinatong kailang kamay sa kanila. So, yun ang marahil ang dahilan bakit meron siyang kalakip na kaloob ng Espiritu Santo. Bakit nagkaroon po ng malaking kagalakan sa lungsod na yun? Ang walang dahilan ay sapagkat narinig nilang mensahe ng kaligtasan. At nagkaroon sila ng pag-asa sa kanilang mga kaluluwa. So, yun yung kagalakan. Pangalawa, mababasa natin sa mga susunod talata na nagsila'y naging alipin ng kapangyarihan ng Diablo. At dahil po sa mensahe ng Ebanghelyo, sila'y nakalag mula sa pagkalipin sa Diablo. Ano yun? Basahin natin. Sa ika-9 hanggang sa 11 talata. Ngunit ang isang tao ng pangalan Simon, ang pangalang Simon, katulad ni Simon Peter, Simon, ito ay pangalan na nagpapakilala sa isang Samaritano o isang Hudyo. Ngunit ang isang tao ng pangalan Simon, nang una ay gumagamit ng salamangka. Doon po sa ibang salin, sorcery, pero magkaiba yun. Sa lungsod at pinahanga ang mga tao sa Samaria na nagsasabing siya isang dakila. Silang lahat ay nakinig sa kanya buhat sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila na sinasabi, ang taong ito ang kapangyarihan ng Diyos at tinatawag na dakila. Siya pinakinggan nila sapagkat sa loob ng mahabang panahon ay kanyang pinahanga sila ng kanyang mga salamangka. Yung po salitang salamangka, sa English po ay magic. Ang salitang pinanggalingan nila ay magos. Naalala po natin yung 3 wise men. Ganyan. Sila po yung magi. So, hindi natin lang kung sila yung mga katulad ni Simon the Sorcerer. So, ito po yung totoo. Meron talagang kapangyarihan na tinatawag na magic. Minsan ako nanonood sa TV, may ibang magic tricks ay tricks lang. Mga pantaraya lang yun. Pero may talagang totoong magic. Meron talagang kapangyarihan yun. Anong ibig sabihin ng magic na ito? Sabi po sa English, the power over and beyond what is human. So ito higit sa natural na paraan. Power derived from the power of the devil. So itong totoong magic, ito po'y galing sa kapangyarihan ng Diablo. So in other words, ito'y masama, ito'y kasalanan. Ano po halimbawa ng magic? Astrology, fortune telling, yung pong mga nanguhula. Spiritism, ano ito? Yung pong pakikipag-communicate sa mga taong patay na. Psychokinesis, ito po pagpapagalaw ng mga bagay sa pamamagitan ng isip. Astral projection, yung pag-alis mula sa iyong katawan. Ito hindi po mga teorya. Ito totoong mga bagay. Ang totoo po, itong mga bagay na ito ay pinagbabawal sa lumang tipan. Tandaan po natin, hindi pinagbabawal ng Diyos ang isang bagay hindi maaaring gawin. Kaya pinagbabawal ng Diyos ang mga bagay at sinasabing sila'y kasalanan sapagkat ito'y pwedeng gawin. Ito'y mga bagay na nangyayari. Bakit may pagbabawal isang bagay di naman nangyayari? Useless. So, pinagbabawal ng Diyos ang isang bagay ay sapagkat ito'y nangyayari. Tingnan po natin bumabalik tayo sa Old Testament. Ang mga bagay na may kaugnayan sa magic ay pinagbabawal ng Diyos. Exodus chapter 22 verse 18.
Huwag mong pahintulutang mabuhay ang isang babae magkukulang. I which dito po sa Deuteronomy chapter 18 verses 10 and 11. Pagpasok mo sa lupa yung ibibigay sa iyo ng Panginoong Diyos, ay huwag kang mag-aaral gumawa ng ayon sa mga karumaldumal na gawain ng mga bansang iyon. So ito yung ginagawa ng mga bansang dadatang nila. Huwag makakatagpo sa iyo ang sino mang nagsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki, babae bilang isang handog ng mga hula o manggagaway o inkantador o mangkukulam. Gumagamit ng anting-anting at nagpapagamit sa masamang spirito o sa lamangkero o sumasangguni sa mga patay. So itong mga bagay na ito ay pinagbawal sa Old Testament sa magkatiti mga bagay na ginagawa ng mga tao. At sinabi po sa talata sa Deuteronomy, ito yung mga bagay na ginagawa ng mga bansa na matatagpuan nila sa lupay ng Kanaan. Kaya ito'y pinatay ng Diyos at pinalayas dahil sa mga karumaldumal na mga bagay na kailang ginagawa. Kahit po sa New Testament, ito'y nagpatuloy. Ito nga, halimbawa si Felipe. Ganun din po sa ikalabing-siyam na kabanata, doon sa ikalabing-siyam na talata. Basahin natin. Marami sa mga gumagamit ng salamangka ay tinipo ng kailang mga klat at sinunog sa paningin ng madla. At kailang ibinilang ang halaga nyon at napagalamang 50 pilak, 50,000 pirasong pilak. Obviously, ito yung malaking halaga. So, mayroon ito'y karunungan. Dahil sapagkat may mga kalat na nagtuturo kung paano mo gagawin ng magic. At hindi mapunta sa kapangyarihan ng diablo. So, ito po totoo. Hindi 50,000 pieces of silver. Dito po sa New King James. Also, many of those who had practiced magic, magos, brought their books together and burned them in the sight of all, and they counted up the value of them, and it totaled 50,000 pieces of silver. So mahalagang halaga, pero sinunog nila. Sapagkat maraming mga tao ito ay naging mga Kristiyano. Itong mga taga Samaria, nakita na mga hasila kay Felipe dahil nakita nila yung mga tanda at dakilang himala na kanyang ginawa. Nakita niya eh. Nakita nila eh. So napaniwala nitong si Felipe ay ni Simon ang mga tao sa Samaria. Kaya patignan po niya, ay itong mga tao doon, nakita nila yung ginagawa ni Felipe, so namangha sila. Pero later on, sa 13 talata na 8 kabanata, nung maging Kristiyano si Simon, nakita niya na mas makapangyarihan ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa magic. Siya ay namangha. He was amazed. Kaya nga po siya naniwala sa ibangay, siya naging Kristiyano. So in other words, kung makapangyarihan ng Diyos kaysa sa magic, kung tayong namin rin kasalanan, so hindi tayo ang isang Kristiyano, hindi dapat na involved sa tinatawag na magic. Hindi po yung magic tricks. Ano po? Tricks lang yun eh. Yung talaga magic. May isang kapatid na dati po yung taga-Leyte. Ito yung story niya sa akin. So, mayroon daw nagmamagic. Pero sa likod ng nagmamagic ay may nandun sa puno ng niyog. So, nakikita ng mga tao, kinakain ng magikero yung lubid, pero dinadala lang sa likod. Nung sumigaw yung nasa punong kahoy ng puno lang niyog, niloloko lang kayo. Nahulog yung nasa puno lang niyog. Akala niya lupa na. So, meron talagang kapangyarihan na tinatawag nating magic na ito po ay isang kapangyarihan ng diablo. So, dito po makikita natin, sinabi niya na siya'y dakila kanya. Nagsasabing siya isang dakila. Bakit? Dahil meron siyang kapangyarihan. Gumagawa po siya ng magic. At dahil nakita po ng mga taga-sama naniwala naman sa kanya. Ito po tayo po ay magkonsulta ng isang historian. Ang pangalan po si Irenaeus. Magamatala po ito sa Biblia. Ito po ititinala niya. Sabi po niya, Simon claimed to combine in himself the three persons of the Trinity, alleging that he appeared to the Jews as the Son, to the Samaritans as the Father,
and among the Gentiles as the Holy Spirit. Kung totoo ito sinasabi ni Irenaeus, parang sinasabi na siyang Diyos na naging anak sa mga Hudyo, sa mga taga-Samaritan, siya ay naman ang Ama, at sa mga Intil siya ang Espiritu Santo. So, tinuturo niyang siya Diyos. At siya dakila, yun ang makikita natin. Ayon po kay sinasabi po ni Irenaeus. At nadaya niya maraming mga tao. Nadaya niya maraming mga tao. Kaya maraming naniwala sa kanya. Meron po isang interesting sa 10 talata. Ang taong ito, sinasabi ng mga taga-Samaritan at Samaria, silang lahat ay nakinig sa kanya, buhat sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila na sinasabi, ang taong ito ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag ng dakila. So yung mga taga-Samaria, kilala nilang Diyos. Dahil maalala po natin doon sa balon nang makausap ni Jesus yung Samaritang babae, sumasamba nilang Diyos sa Mount Gerizim. Sinasamba ng mga Diyos sa Mount Zion. Pero makikita natin doon po sa sinasabing ang tao ito'y kapangyarihan ng Diyos na tinatawag ng dakila. Ang mga salitang ito, ang ibig sabihin ay siya'y anghel. Dahil po salitang actually, may nagbibigay ng kahulugan na itong salitang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag ng dakila ay arkanghel. So ito'y tinuturo isang anghel na makikita natin. Siya ang anghel na nagkatawang tao. Yan ang pagtingin sa kanya ng mga taga-Samaria. So pinahanga niya kanya, sabi rito. Siya pinakinggan nila sa pagkasunod ng habang panahon ay kanyang pinahanga sila sa kanyang mga salamangka, sa kanyang magic. Alam po niyo yung magic. Ito yung nagpapagulo ng iyong isip. Ikaw nakapag-iisip. So it confound the mind. So minsan, naniniwala ka. Ito yung magic po ay nagsisimula sa tila inosente mga bagay hanggang sa panahon na ikay maging alipin ng Diablo. So yun to, ang magic po ay totoo. At ito yung ginawa ni Felipe, ay ni Simon, doon sa lugar po ng Samaria. Dito po sa 12 talata, ang gana ko po ito babasahin sa New King James, ibig sabihin sa English, hindi po sa Tagalog. Kasi sa ating Tagalog, ang salitang babae at lalaki ay generic. Pwede ang lalaki ay isang batang lalaki, isang sanggol na lalaki, babae, isang batang babae, o sanggol na babae pa rin yun. Pero dito po sa English, basahin natin. But when they believed Philip, as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Ang point natin dito, walang batang na bautismuhan. Walang sanggol na nabautismuhan. Ang nabautismo ng men and women. Bakit? Walang mga bata na nabautismuhan. Walang mga sanggol na nabautismo. Bakit? Sapagkat ang mga nabautismuhan ay sumampalataya muna bago siya nabautismuhan. Paano sasampalataya isang sanggol? O paano sasampalataya isang bata? So, men and women. Tayo po mga mangaral, dahil sa excitement natin kumisa, may lalapit na isang bata na gusto na magpabautismo. Yung ibang mga mangaral, di siya nag-iingat. Basta nila binabautismo. Mali yun. Kailangan matiyak muna natin na itong batang ito ay talagang meron ng kaisipan na makapaniwala sa Ebanghelyo at tanggapin na siyang makasalanan. Meron pong pagkakataon sa Cagayan, po, doon sa bandang Balestero, sa Northern Cagayan. Andun si Brother Ron Albrook at may batang lumapit. Tinanong si Brother Ron, have you seen kanya? May ba nagkasala na? Yes. Anong kasalanan kanya? Hindi siya makapagsalita. Sabi ni Brother Ron, your desire to be baptized is good kanya, but I think it's not yet the right time for you to be baptized. Dapat tina-examine natin sila, baka tayo na eh. Dapat ang ating mga binabautismohan ay mga tao nakakaunawa na sa Ebanghelyo at nakakaunawa na sila mga makasalanan na sapagkat yun po ang purpose ng Ebanghelyo, paligtas sa mga makasalanan.
Ipinangaral po tungkol sa kaharian ng Diyos. In other words, ipinangaral ng kaharian ng Diyos bilang umiiral na at ang kaharian ng Diyos ay walang iba kundi iglesia. Malala po na sa Colossians 1:13 na muli inilipat tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman patungo sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Ay yung sinulatan yung taga-Colosas, sila'y kaanib sa iglesia. Pero nasa kaharian din sila. So in other words, ang kaharian at ang iglesia ay pareho lang. So ito yung pinangaral po ni Felipe. At ipinangaral si Cristo. Si Cristo po, tandaan natin. Nung siya mangaral sa Marcos 1, chapter 1, 40-50, magsisikid na kayo sapagkat malapit na kaharian ng Diyos. Nung mangaral po si Juan Bautista, hindi. Magsisi kayo sapagkat malapit na kaharian ng langit sa Matthew chapter 3, verse 2. Kailan nagsimula ang kaharian? Sa araw ng Pentecost. Marami po mga tao, lalo po yung mga premillennialist, hindi siya naniniwala dumating ng kaharian. Hindi po yun ang tinuturo ng Biblia. Matagal na dumating ang kaharian. Hindi dumating sa Acts chapter 2. Dito po sa Gawa, chapter 2, 30 to verse 33. Yamang siya isang propeta, ito tumutukoy kay Hari David. At nalalaman niya na nga kung Diyos sa kanya na isa sa kanya mga inapo ay luluklok niya sa kanyang trono. Minto muna tayo doon. Pag kayo lumuklok sa trono, ay isang hari. Yun ang ibig sabihin, no? Si David ay isang hari. Kung isa sa kanyang mga inapo ay luluklok sa kanyang trono, ito isang hari. Di ba? Ang pinakahuling hari na lumuklok sa Jerusalem, si Sekanaya. O si Sekanaya po yata, kung di ako nagkakamali. Jekonaya yata. Basta may isang pinakahuling hari. Mula noon, wala nang naging hari sa Jerusalem. So yung ating Panginoon, na galing kay Judah at galing kay David, ay lulong sa trono ni David. Sa verse 31. Yabang nakita niya ito bago pa nangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ng Kristo, hindi siya pinabayaan sa Hades. Ni ang kanyang mga katawan ay nakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito yung muling binuhay ng Diyos at tungkol dito ay mga saksi kaming lahat. Kaya yabang pinaragalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa mga pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito ng pang nakikita at narinig ninyo. Ito po ang pangako ng Diyos kay David sa pangalang Samuel sa 7 kabanata. Magsimula tayo sa 12 hanggang sa 15. Kapag ang iyong mga araw naganap na at ikay matutulog na kasama ng iyong mga ninuno, siya pagpatay ka na kanya. Aking ibabaw ng iyong bini pagkatapos mo, magmumula sa iyong katawan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Siya magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y kanyang magiging ama at siya aking magiging anak. Kapag kasigwa ng kasamaan, parusahan ko siya ng pamahal ng mga tao at ng pagampas ng mga anak ng mga tao. Ngunit hindi ko alisin sa kanya aking tapat na pag-ibig, gaya ng pagkalis ko dito kay Saul na aking inalis sa harap mo. So, kaya pinangangalan pong kaharian ng Diyos na ito'y umiiral na. Hindi po yung darating pala. At tinuro rin po ang pangalan ni Jesucristo, the authority of Christ, the name of Christ, the authority of Christ. Ibig sabihin, hindi si Moises ang masusunod. Hindi mga propeta ang masusunod. Sino? Ang ating Panginoon. Sa Matthew chapter 20, verse 19, sabi ng Panginoon, verse 18, sapagkat ibinigay na sa akin ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa. So kaya nga pinapangaral ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo na siyang may otoridad, siyang Panginoon, siyang masusunod. Makita natin. Sa 13, itong sinasabi natin, maging si Simon mismo ay naniwala pagkatapos mabautismuhan, na natili siya kasama ni Felipe na mangha siya ng makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa. Pasilin po natin, ito yung taong dating gumagawa ng mga galo sa pamagitan ng kanyang magic. Hindi pa tayo nagtataka, siya'y namangha. He was amazed. Kumbaga, kung ikaw isa, ako po ay isang chess player. Ano po? Hanggang sa panahon na ito, ako ay chess player. Baka online na lang ako ngayon.
Pag nakakita ko ng magaling na Diyos, ako'y namamangha sapagkat mas magaling siya sa akin. So namangha po si Felipe sapagkat nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Felipe sa kanyang mga tandang ginawa ay masikit sa kanyang dating mga bagay na ginagawa bilang isang salamangkero o bilang isang magician. So in other words, nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Makikita rin po natin sa mga di umano allegedly na ginagawa ng mga meron na kapangyarihan ng Diyos sa nagpapagaling. Alam naman natin hindi totoo. So dito po sa Egypto, pinakita rin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan ay higit sa kapangyarihan ng mga magician. Dito po, Exodus chapter 7, 9-12. Kapag sinabi ni Pharaoh sa inyo, patunayan ninyo ang inyong mga sarili sa pamagitan ng kababalaghan. At yung sasabihin kay Aaron, kunin mo yung tungkod at hiyagis mo sa harap ni Pharaoh upang iti maging isang ahas. Hindi ba na ninyo alam na pati yung mga salamangkero sa Egypto kaya nilang gawin nyo? So hindi ang magic, hindi totoo. Hindi totoo nangyayari. Ito may talagang kapangyarihan. Tingnan po, tuloy natin. Na magkagay pinatawag naman ni Pharaoh ng mga pantas at mga manggagaway, doon po sa English magician kanya, at ang mga salamangkero sa Egypto, ay gawa ng gayunding ayon sa kailang lihim na kaalaman. So it's a knowledge, it's a power. Hinihagis ang bawat isa ang kanya-kanyang tungkod at naging mga ahas. Ngunit nilamon ng tungkod ni Aaron ang mga tungkod nila. So anong makita doon? Palagi makapangyarihan ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa kapangyarihan ng Diablo sa pamamagitan ng magic. So he was amazed, wondered, with the signs and miracles. Pare-pareho lang po yun. Miracles, yung power. Signs, ito yung nagtuturo sa'yo. Yung wonder, you are amazed. Kaya nag-iisip. Ano bang ibig sabihin nito? So yun si Simon, he was amazed. Siya namamaka sa kapangyarihan na gagawa ni Felipe. Sa ika-14, namabalita ng mga apostol na nasa Jerusalem at tinanggap ng sama ng salita ng Diyos. Sinugo nila sa kanila sina Pedro at Juan. Teka, buminto muna tayo sa salita ng Diyos. Hindi ba kausa ni Moises ang salita ng Diyos? Yes. Pero ito, ibang klase salita ng Diyos. Ito ang bagong tipan. Ito rin ay salita ng Diyos. At ito ang tunay na katwiran ng Diyos. Mababasa sa Romans chapter 1, verse 16. Namabalita ng mga apostol na nasa Jerusalem at tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos. Hindi kausa ni Moises. Sinugo nila sa kanila sina Pedro at Juan. Nandun si Felipe sa isang mangaral, hindi siya isang apostol. Bakit kinakailangan pang isusuguin si Pedro at si Juan? Mamaya malalaman natin ng dahilan bakit sinugo pa ng mga apostol si Pedro at si Juan. Tandaan natin, may katuruan na si Pedro ang unang papa. Bakit siya inuutos ng ibang mga apostol? Inutusan lang sila eh. Sinugo sila eh. Ng ibang mga apostol. Ito ang ibig sabihin, pantay-pantay lang ang pangyarihan ng mga apostol, di ba? So yun ang makikita natin. Sa ika-15, ang dalawa ay bumaba. So consistent ito, galing sila sa matas na lugar, sila ay bumaba. Ang dalawa ay bumaba at ipinanalangin sila upang kailang tanggapin ang Espiritu Santo. Bagamat ang Espiritu Santo po tinutukoy by metonymy, ang ibig sabihin, ito'y bagay na galing sa Espiritu Santo. Obviously, ito'y kaloob na galing sa spiritual gifts. Sapagkat hindi po ito dumating sa kanila, kundi sila nabautismo lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pag kayo nabautismo sa tubig, hindi ka tumatanggap ng kaloob. Kinakailangan pa ng patungan ka ng kamay ng mga apostol upang tumanggap ka ng kaloob. Pinatong ni na Pedro at Juan ang kailangang kamay sa kanila at tinanggap nilang Espiritu Santo. Yun po ay metonymy. Tumanggap siya ng kaloob ng Espiritu Santo. Yun po ay makikita na sa ibang pagkakataon sa banal na kasulatan. So, sa ika-18 talata, nang makita ni Simon
na ibinibigay ang Espiritu sa pamagitan ng pagpapato ng mga kamay ng mga apostol, sila'y nalok niya ng salapi. So, inatempo ni Simon na balbilhin itong katungkulan na ito o kapangyarihan na nasa mga apostol. Makikita rin po natin, iba yung nangyari sa Acts chapter 2 at saka sa Acts chapter 10 na binuhos ang Espiritu sa mga apostol kay Cornelius. Bakit? Walang pagpapatong ng kamay yun. Dito po may pagpapatong ng kamay. So ito'y magkaibang paraan ng pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Yung sa Acts chapter 3 na baptismal measure at saka sa Acts chapter 10. Ito nangyari sa Samaria, ito po'y tinatawag nating laying up of apostles' hands measure. Ano mangyayari pag pinatungan ng kamay ng isang apostol? Sa Gawa chapter 19 verse 6, nang may patong na ni Pablo sa kanyang mga kamay, bumuha siya ng Espiritu Santo, sila'y nagsalita ng mga wika at nagpropesiya. They spoke in tongues and prophesied. Yun ang may miracles. Yun ang gifts of the Holy Spirit. Sa Romans chapter 1 verse 11, sapagkat nasasabi kang makita kayo upang may bahagi ko sa inyo ang ilang kaloob na espiritual upang magpatibay kayo. Dahil wala pa nakasulat na Biblia noon. So, kinakailangan ng paraan para mapaktibay nila ang mga kapatid. So, ito sa pamagitan ng spiritual gifts. Sa pamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Kung kayo po'y naniniwala, without apologies, kung kayo naniniwala na sa panahon na ito ay meron pa ring miraculous gifts of the Holy Spirit, kayo po ay nagkakamali. By necessary inference, kung sa paraan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol lamang nakapagbabahagi ng spiritual gifts. Wala lang apostol ngayon, patay na sila lahat. So, by necessary inference, wala lang paraan para magkaroon tayo ng spiritual gifts. Di ba? Napakasimple lang po, no? So, wala lang spiritual gifts ngayon dahil wala lang papatong ng kamay sa atin. So, makita niya, pag pinatong ang kamay mo, ng kamay ng isang apostol, tumatanggap ng mga miraculous gifts of the Holy Spirit, yung pinapatungan nila ng kamay ng isang Kristiyano. Yung maliwanag po yun. Sa ikalabing siya, na sinasabi, bigyan din ninyo ako ng kapangyarihan ito. Upang sino ang patungan ko ng aking mga kamay, tumanggap ng Espiritu Santo. Hindi na unawaan ni Simon. Kung hindi sila inalok ng salapi, walang problema yun. Sapagkat siya ay nagsasalita na dahil sa kanyang kawalan ng kaalaman. Tanda natin, bago pa lang sa Kristiyano. Pero para bilhin ang salapi, meron pong pangalan tinatawag na simoning. Ito yung pagbibili ng mga katungkulan sa iglesia. Yung mga denominations, ginagawa nila yan. Kaya doon nanggaling sa lantang simoning. Galing po kay Simon. Ang hindi nalalaman ni Simon, ang mga apostol lamang ang may ganung kapangyarihan magkaloob ng makapagbigay, makapagkaloob ng kaloob ng Espiritu Santo sa pamagitan ng pagpapatong ng kailang mga kamay. Ito yung kapangyarihan galing sa Diyos. Yung mga apostol lamang binigyan ng ganung klaseng kapangyarihan. Sa verse 20, kung sinabi siya kay ni Pedro, ang iyong salapi mapahamak na kasama mo. Sapagkat inaakala mong makukuha mong kaloob ng Diyos sa pamagitan ng salapi. Yung nga po tinatawag sa kasalukuyang panahon, simony, o simony, whatever is the pronunciation. Ito yung pagbabayad upang magkaroon ka ng katungkulan sa loob ng iglesia. Ito yung ginagawa sa mga denomination, hindi mo natin ginagawa yan. Binabayaran ni Simon ang kapangyarihan galing sa Diyos. That's impossible. Sabi ni Pablo, wala ka ng bahagi dito kanya. Wala ka rin karapatan. Hindi ka kabilang sa amin. Kaya kinakailangan palitan si Judas Iscariote para sila maging 12, di ba? Sila lamang may kapangyarihan na gawa nila. Later on si Apostle Paul, sapagkat siya rin po isang apostol na sinugo ng ating Panginoon. Wala kang bahagi ni karapatan mo sa bagay nito sapagkat ang puso mo hindi matwid sa harapan ng Diyos. Hindi ka magiging matwid sa harapan ng Diyos kung binibili mo ang kapangyarihan ng Diyos. Parang sinusulan mo sina Pedro at si Juan para mabigyan ka ng kapangyarihan na yun. Hindi ka matwid pagka gano'n. Yun ang sabi ni Pablo. Kaya at pagsisiyan mong kasamaang ito, manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang hari ng iyong puso.
Meron nagtatanong, bakit baka sakali? Hindi ba siya patatawarin ng Panginoon? Depende. Kung talagang siya tuloy ng nagsisi. Hindi naman nababasa ni Papa Pedro ang kanyang puso. Kaya baka sakali kanya. Kasi kung talagang kay sincere sa pagiging ng tawad, bakit hindi ka patatawarin ng Diyos? Baka sakaling patatawarin kanya-kanya. Kung ikahingin ng tawad, magsisisi. Sapagkat nasa Diyos ang pagpapatawad mula sa atin. Ang Diyos ang magpapatawad sa atin. Kaya kung hindi natin patatawarin kapatid, nagkasala sa atin, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Dahil sa Diyos pa rin magpapatawad doon sa tao nagkasala sa hindi ikaw. Sa verse 23, sapagkat nakikita ikay nasa abdo ng kapaitan at nasa gapos ng kasamaan. Alam po ba niyo yung salitang abdo ng kapaitan? Ayon po kay Thayer na isang dalubhasa sa Grego, masidhing kasamaan, extreme evil. So yung masidhing kasamaan, ganyan. Bakit nasabi ni Pedro? Dahil sa kanyang ginawa, binibili niya. Binibili niya ang kapangyarihan ng Diyos. So sabi ni Thayer, yun po ay extreme evil o masiding kasamaan. Nakita ni Pedro nang nag-attempt na bilhin ni Simon ang kapangyarihan ng Diyos. Kung ikaw ay taong matuwid, hindi mo gagawin yun. Ikay nasa gapos ng kasamaan. At tandaan po natin, once upon a time, yung lugar ni Pedro at ni Juan ay si Simon. Maaaring bumalik sa kanyang pagnanasang siya muling maging dakila. Magbalik siya doon sa gapos ng kasamaan na yun. Bagaman siya nabautismo niya, pwede pa rin siya magbalik. Nakabalik siya sa gapos ng kasamaan. So patay dito mga Simon siya. Dahil kung ligtas na si Simon, kahit ano pang ginawa niya, ligtas na siya. Pero sabi ni Pedro, baka sakali patawarin ka ng Diyos. Kung hindi ka pinatawad ng Diyos, hindi ka ligtas. Mahirapan naman mga save always save dito sa talatang ito. Sapagkat ito ay isang taong sumampalataya, hindi makasulat sumampalataya at nabautismuhan, pero siya bumalik sa gapos ng kasamaan. Maaaring gusto niya mabalik sa kanya yung katanyagan niya sa samahan niya. Kaya nila siyang bilhin yung kapangyarihan na tatagi sa mga apostol binigay ng Diyos. 24. Sumagot si Simon, ipanalangin niyo ako sa Panginoon upang wala sa mga sinabi ninyo mangyayari sa akin. So meron si pagnanasa magsisi. Sapagkat nag-request siya ng panalangin kay Pedro at kay Juan. Pwede natin gawin yun. Maaari natin ipanalangin ng isang kapatid na nais manumbalik sa Diyos. Dito po sa 1 Timothy chapter 2 verse 1. Una sa lahat ay sinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalan patungkol sa lahat ng mga tao. Ito ang mga bagay na dapat nating gawin sa panalangin. Paghiling, panalangin as worship, tayo inaangal natin ang kapangyarihan ng Diyos, pamamagitan para sa iba, at mga pagpapasalamat. Kasama po ang panalangin ng pagpapasalamat. So, pinatawad mo ng Diyos si Simon? Hindi natin alam. Ang Diyos at si Simon lamang ang nakakalam ko. Pero siya nagkasala. So, nagkasala, hindi na siya kailangan bautismo muli. Kinakailangan lang siyang manalangin sa Diyos at siya magsisi, baka sakali patatawarin siya ng Diyos. At so, pinakauling talatang pag-aaralan po natin ngayon, verse 25, sina Pedro at Juan pagkatapos na makapagpatotoo at masabi na nila salita ng Panginoon, bakit na sila umalis? Sapagkat mayroon ng kaparaanan ng mga taga-Samaria na magturo, dahil may mga naging propeta doon, at mapagtibay nila ang mga kapatid doon. Dahil mayroon na tumanggap ng kaloob na galing sa Espiritu Santo, di ba? Kaya umalis na itong mga apostol na si Pedro Juan, pagkatapos ng mga pagpatotoo sa pamamagitan ng mga tandang kailang ginawa, at masabi nila salita ng Panginoon, ay bumalik sa Jerusalem. Ano ay pinangarang Ebanghelyo sa maraming nayon ng mga Samaritano. Ay ito pong uling talatang ito ay mahalaga. Hindi na sinayang ang pagkakataon na ipangaral ng Ebanghelyo. Ang mga sila pabalik sa Jerusalem,
ay nangaral sila sa iba't ibang dinaan nilang mga nayon ng mga Samaritano. Ano mahalaga sa Acts chapter 8? Ang mahalaga sa Acts chapter 8, number 1, doon sa una, bawat Kristiyano ay meron tayong responsibilidad na ipangaral ng Ebanghelyo. By necessary inference, meron tayong responsibilidad na pag-aralan ng salita ng Diyos. Tandaan po na, di lang lalaki yun. Lahat na nagkawatak-watak, may babae doon eh. May mga lalaki doon. Maaaring mga babae, nagturo sa kapwa babae. Mga lalaki sa kapwa lalaki. Pero marunong sila. Nagtagumpay sila. Dahil siya sa mga naging bunga ng kailang pangalan, ang Iglesia sa Antioch. Na later on, si Barnabas at si Pablo ay naging kaanib doon. Di ba? Sa chapter 11, later on, makikita natin yun. So, yun ay isang mahalagang bagay. Dapat rin nating makita na yung karal ng Diyos ay totoo at umiiral na. At siyempre, ang kapangyarihan ng Diyos. Makita rin po natin ang posibilidad ng isang Kristiyano, bagamat Kristiyano na, ay maaaring magbalik sa dati niyang gawin, katulad po ni Simon, na tinatawag na manggagawa. Ito mahalaga rito, ang paraan ng kaligtasan ng sila magsasampalataya ay pawang mga nabautismuhan. Ang mga lalaki at mga men and women, no infants, no children. So ito po ating pag-aaral po sa gabing ito, mga kapatid. Bukas, pagpapatuloy natin ang pangatuling bahagi nitong pinag-aaralan po na sa Acts chapter 8. Yun po ay doon sa Eunuco. Dito po makikita natin, dito sa Acts chapter 8, yung unang bahagi hanggang verse 25, ang mga nabautismuhan kinakailangan sumampalataya. So, eliminated din yung mga sanggol at mga bata. Pagdating natin sa bating, sa Eunuco, ganun din. Kinakailangan pa rin siya sumampalataya upang siya ay mabautismuhan. Wala akong nakikita mga tanong o comment sa ating pag-aaral. I-expect ko sana may magtatanong tungkol sa mga spiritual gifts o gano'n. Pero wala. Tandaan po ninyo, sabi ni kapatid na Harry Osborne, the greatest question in your life, or the most important question in your life, is the question you did not ask. Sa Tagalog, ang pinakamahalagang tanong sa iyong buhay ay yung tanong na hindi mo tinanong. Hindi mo nakita yung sagot na mayroong tanong. Sa John chapter 8, 23-24, ang kaganapan po ba ay sa Gawa chapter 8. Basahin po natin yung tinura ng kapatid sa John chapter 8, 23-24. Sana ako'y kagaya ng iba. Pero laro rin Hafley, memorize silang Bible. Si kapatid na Jim McDonald, memorize din niya yung Bible. And he said to them, you are from beneath, I am from above. You are of this world, I am not of this world. And therefore I said to you that you will die in your sins. Ito bang John chapter 8, Brad? O baka iba naman talata yan? Binabasa ko lang eh. Ito ang binabasa ko. Therefore I said to you that you will die in your sins, for if you do not believe that I am He, you will die in your sins. Opo, ito po sinasabi ng Panginoon na tayo sasampalataya kung sino siya. Totoo yun. Kaya po doon sa chapter 8, pinangalan si Kristo kung sino siya. Hindi lamang yun. Tandaan natin, sa panahon na yun, hindi nila kilala ang ating Panginoon. Hindi nila pinaniniwala ng ating Panginoon. So, kinakailangan nilang ipangaral kung sino ang ating Panginoon, pati ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. At ang iglesia ay itinatag ng ating Panginoon. So, totoo po yan, Brad. Yan po yung kaganapan po niya sa Acts chapter 8. Ngayon din po sa Acts chapter 2, na unang ipinangaral ng Ebanghelyo, yun po ay kaganapan dito sinasabi ng Panginoon, unless you believe that I am He. Actually, kung titingnan po yung mga Biblia nyo, yung salitang He at saka yung nga, ay nakahiga. In other words, ito ay italicized. Hindi po wala po sa Biblia ito. Ang talaga na sa Biblia, therefore I said to you that you will die in your sins. For if you do not believe that I am, you will die in your sins. Ano yung sabihin ng I am? Ang salitang I am sa Grego ay
Ito'y pangalan ng Diyos. Sabi, kailangan nating paniwala sa Diyos at siya ang ating tagapagligtas. Otherwise, tayo mamamatay sa ating mga kasalanan. Tama yun, Brad. Tama po yan. Wala na akong nakitang tanong. Banggitin naman natin ang mga bumati na po. Yung pang iba dyan, karamihan sa akin na City Southside, hindi na bumabati. Si Kennedy Philly Gambol, kanya. Good evening po sa lahat. Siya po yung taga Dasmariñas, Cavite. Aljan Ocampo, good evening po. Ito po yung taga Dubai. Edna Delfino Villamayor, good evening, watching po. Ito po yung dating kaalib sa akin sa City Southside Church of Christ. Pero bumalik na po sila sa Dolores, Quezon. At meron pong church doon na nagmi-meeting sa kanilang bahay. Arnold Dacino, gandang gabi po sa mga kapatid, sa lahat na nakikinig. Leonito Toralisa, ito po, sabi ko palagi, kasabay ko po ito nagsimula ng pangangaral. Na ibag nga rabim, kapsat kada kayo amin, awan labas na. Hindi ko naintindihan yung awan labas na. Rafael Ortiz watching and listening. God bless po sa lahat. Melinda Dizon Series, si Brother Rafael Ortiz po yung taga Cabanatuan, sa Guerreros Village, Church of Christ, Cabanatuan City. Melinda Dizon Series, taga Unity Street po sa San Fernando. Good evening po, Brother Lordy. John Bautista listening. Ito po yung kaibigan at matatag na kamanggagawa. Ito pong maaral sa Guerreros Village, Church of Christ sa Cabanatuan City. Randy Calilo Series, Manal B at Makiramdam. May sabihin, ako yung nanonood at nakikinig. Kamampangan po yun. Nelson Recanor watching. Alex Lagat is watching Gonzaga, Cagayan. Thank you po. Asilo Dave, good evening po. Esther Floresca, good evening po. Ito yung taga-Mabalacat City Church of Christ. Anthony Reyes, taga-Abuyog. Anthony Reyes, watching from Abuyog later. Nabit po namin siya nung last time pa yung nakarating doon kasama ko si John Bautista. Wala na po tanong. Meron pang uling tanong sa Brother Randy. Gawa chapter 5, ang mag-asawang bang ito ang unang hipokrito sa Iglesia ng Panginoon? Ayun ang naitala. Pero hindi natin alam iba, baka galubin sila. Ano po? Yun ang naitala. Actually, sila po unang lang sinungaling. Ano po? Iniligid ang bahagi ng pinagbilhan. Kaya sila unang nakitang sinungaling. Flying to June, kumusta ba natin? So, marami po tayong natutunan sa ating pag-aaral. Alam nga bisa sabi na, acts lang yan, hanapin. Hindi ba? Maraming kayamanan ng salita ng Diyos kahit saklat ng gawa. Para kasay-say lang yan kamo. Pero marami mga bagay ang pwede natin matutunan, makanadag sa ating kalaban ng ating pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Ang banal, kayo po palagi nagpapasalamat sa inyo sa pagbibigay niyo ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Sa iyong at higit sa lahat na aming talagang pinahalagahan ay ang pribileyo ng kaligtasan na ibinigay niyo sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo at kanyang dakilang kamatayan sa krus at ang kanyang pagkabuhay na maguli. Kami na po ay nagpapasalamat sa Espiritu Santo sa kanyang paglalahad ng mabuting balitang ito at sa mga kapatid na maangaral na nagsakripisyo upang may paabot sa amin ang ganitong dakilang balita. Patawarin mo kami, Ama, sa mga pagkakasala. Naway kami po'y huwag maging katulad ni Simon na bumalik sa gapos ng kasamaan at nagkaroon po ng kapaitan sa kanilang puso. Naway bawat sasama po dapat ay mawala sana mga bagay nito sa amin ng Diyos. Huwag kayo patawad sa isa't isa at kumilala sa aming mga pagkakamali. Naipatabayan niyo kami at tulungan niyo kami at ingatan niyo kami lalo po sa ng pandemyang ito na may pinapalala namin mga kapatid na may karamdaman, mga dumaras sa kapigatian at paghihirap. Tulungan niyo sila o Diyos. Ang mga bagay tayo may hiningin, dakilang pa sa Kristo. Amen. So bukas pa muli, alas 8 ng gabi, na tayo po ay magsama-sama muli sa
pag-aral po ng salita ng Diyos. Ingat pa rin tayo. Lumalaga na po ang kaso ng mga COVID-19. Ano po? Mag-ingat po tayo. Stay safe.